Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't ipagpatuloy na natin ang kwento ng Ice Lord. Nagsimula ang eksena at dinala tayo sa silid ni Eshield. Naalala ng prinsesa na binigyan niya si Modok ng senyales na pumunta sa kanyang kwarto matapos ang meeting. Naisip niya kung hindi ba iyon napansin ng binata. Ngunit sa mismong sandaling maisip niya iyon, biglang lumitaw si Modok sa kanyang bintana. Sinabi nito na imposibleng hindi niya mapansin ang senyales ng prinsesa. Agad namang natuwa si Eshield nang makita siya. Tinanong ni Modok kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Tinanong naman siya ng prinsesa kung alam ba niya kung bakit siya inirekomenda ni Duke Icarus bilang executive. Sinabi ni Modok na wala siyang ideya. Tinanong din niya si Eshield kung may hinala ba ito. Umiling ang prinsesa. Ayon sa kanya, imposibleng gumawa ng ganoong desisyon ang duke ng walang dahilan. Ipinaalala niya na dati nang nagpadala si Duke Icarus ng mga asasin upang patayin ang hari at ipinadala rin si Modok sa malayong hilagang lupain. Sigurado si Eshield na may panibago na namang plano ang duke. Hindi naman tutol si Modok sa pagiging executive, sinabi niya na mas madalas na niyang makikita ang prinsesa dahil dito. Dagdag pa niya, kailangan pa nga niyang pasalamatan ang duke dahil nakatulong pa ito sa kanya. Ngunit binalaan siya ni Eshield. Sinabi niya na si Duke Icarus ay isang lalaking gagawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Kapag hindi daw naging maingat si Modok, maaaring humantong iyon sa mas malaking problema. Tinawag naman ni Modok ang pangalan ng prinsesa at tiniyak niya rito na haharapin niya ang anumang mangyari tulad ng lagi niyang ginagawa. Hiniling din niyang huwag itong masyadong mag-alala. Nagulat si Eshield sa sinabi ng binata. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Ngunit habang nakangiti siya, may kumatok na maid sa pintuan at nagtanong kung maaari ba itong pumasok. Mabilis na lumingon si Eshield kay Modok at hiniling na magtago muna ito, ngunit agad niyang napansin na wala na pala ang binata sa loob ng silid. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa nakaraan. 10 araw ang nakalipas, makikita natin si Prinsesa Daphne at Jerome na nag-uusap sa ilalim ng pavilion. Sinabi ng prinsesa kay Jerome na gusto niyang tumakas. Nagulat ang mage sa kanyang narinig, tinanong niya kung seryoso ba ito. Tinanong din niya kung saan ito gustong pumunta. Sinabi ni Daphne na hindi mahalaga kung saan, ang gusto lamang niya ay makarating sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ipinaalala naman ni Jerome na isa siyang vassal ng Lord ng Caroline. Kapag nalaman ng Hazel Kingdom na tinulungan niyang tumakas ang prinsesa, maaari itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Tinanong siya ni Daphne kung kasinungalingan lang ba ang sumpang ginawa nito. Nagulat si Jerome nang marinig iyon. Ipinaalala ng prinsesa na nangako itong tutulungan siya gamit ang sarili nitong mana. Habang bakas ang lungkot sa kanyang mukha, sinabi ni Daphne na iyon ang unang beses na tunay siyang nakalabas sa kastilyo ng Hazel Kingdom, unang beses din niyang nakausap ang mga taong nasa labas ng palasyo. Matapos mamatay ang kanyang ama, ikinulong siya ng kanyang kapatid sa kanyang silid. Pinapalabas lamang siya tuwing may mahahalagang okasyon sa kaharian. Sinabi ng prinsesa na kahit gaano pa kaganda ang kanyang mga damit o kasarap ang pagkain, wala nang halaga ang mga iyon para sa kanya. Ang tanging nais niya ay kalayaan. Nang ipakasal siya sa isang count para sa political marriage, sinubukan niyang tanggapin ang lalaki. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang isa lamang itong tapat na aso ng kanyang kapatid. Wala rin daw itong pakialam sa kanyang damdamin at pareho rin umano ang tingin nito sa kanya. Malamig daw ang mga mata nito para bang isa lamang siyang kasangkapan. Sinabi ni Daphne kay Jerome na ito lamang ang taong hindi tumitingin sa kanya ng ganoon. Hindi malaman ni Jerome kung ano ang sasabihin at tila natahimik ito sa sinabi ng prinsesa. Tumayo si Daphne at humingi ng paumanhin dahil ginawa niya itong hindi komportable. Sinabi rin niya na naging masyado siyang inosente para seryosohin ang pangako nito. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, nagpaalam ang prinsesa at nagsimulang maglakad palayo. Mariing kinuyam ni Jerome ang kanyang kamao at tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at tinawag ang prinsesa. Hiniling niya rito na sandali itong maghintay. Mabilis na lumingon si Daphne sa ating mage. Halata namang kinakabahan si Jerome, sinabi niya sa sarili na wala siyang magagawa. Ngunit agad din niyang binawi ang iniisip. Muli niyang tinawag ang prinsesa habang pilit inaayos ang kanyang sasabihin. Nainas na si Daphne sa pagiging hindi makapagdesisyon ng mage kaya lumapit siya rito habang bakas ang pagkainis sa kanyang mukha. Pagkatapos ay diretsahan niya itong tinanong kung tutulungan ba siya nito o hindi.
Huminga ng malalim si Jerome bago sumagot, sinabi niyang tutulungan niya ang prinsesa. Nagtaka pa siya kung bakit biglang nagbago ang ugali nito. Samantala, labis namang natuwa si Daphne nang marinig ang sagot niya. Marahan siyang ngumiti at nagpasalamat kay Jerome. Sinabi naman ng mage na sasabihin niya rito ang lugar ng kanilang pagkikita. Hiniling niya sa prinsesa na pumunta sa tavern malapit sa pangunahing gate ng kastilyo. Doon niya ito hihintayin sa ikatlong palapag ng Russian Blue bago lumubog ang araw. Pinalaan din niya ang prinsesa na walang ibang dapat makaalam tungkol sa kanilang plano at pinayuhan niya itong kumilos na parang walang nangyaring pag-uusap sa pagitan nila. Ngumiti si Daphne at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ng binata. Lumipat muli ang eksena at dinala tayo sa kasalukuyan. Makikita natin si Jerome na nakatayo sa harap ng isang pintuan habang iniisip ang pangakong ginawa niya sa prinsesa. Habang nag-iisip siya, pinapasok siya ni Modok. Pagkapasok ng mage, agad siyang tinanong ng ating binata kung may problema ba. Sinabi ni Jerome na nais niyang pumunta sa Thoth para sa isang inspection. Tinanong siya ni Modok kung mag-isa lamang ba siyang pupunta roon. Habang bakas ang kaba sa kanyang mukha, sinabi ng mage na kailangan nilang tiyakin kung maayos bang pinamamahalaan ni Woolmer ang mga bagay sa Thoth. Sumang-ayon naman si Modok at sinabing mahalaga talaga ang maintenance checks. Sinabi pa niya na mauna na lamang si Jerome dahil susunod siya pagkatapos ng kanyang susunod na meeting. Ngunit agad na nagpaliwanag ang mage. Ayon kay Jerome, 5 araw ang biyahe papuntang Thoth gamit ang kabayo kaya mahihirapan si Modok na makahabol sa small council meeting kapag sumama pa ito. Dagdag pa niya, mag-isa na lamang siyang pupunta at agad ding babalik para mag-report. Nagtaka si Modok sa sinabi nito, ipinaalala niya na 1 araw lamang ang biyahe gamit ang Wyvern. Nerbyosong natawa si Jerome at sinabing nakalimutan niya ang patungkol doon. Napansin naman ni Modok na kakaiba ang kilos ng kanyang vassal, tinanong niya ito kung may problema ba. Sinabi rin niyang buong linggo na itong balisa at pati boses nito ay nanginginig. Pilit namang ngumiti si Jerome at sinabing wala naman dong dapat ipag-alala. Ngunit nanatiling naghihinala si Modok. Sa huli, sinabi na lamang niya na ipinagkakatiwala niya rito ang Thoth. Nagpasalamat si Jerome bago lumabas ng opisina. Tahimik naman siyang pinagmasdan ni Modok habang papalayo. Pagkalabas ni Jerome, naisip niya na bukas na ang araw ng kanilang operasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa ang bagay na iyon. Karaniwan ay agad niyang tatanggihan ang ganoong kahilingan. Alam niyang isa itong kabaliwan, sinabi niya sa sarili na kailangan na niyang umatras habang may oras pa. Ngunit sa mismong sandaling sabihin niya iyon, naalala niya ang mukha ni Daphne habang umiiyak. Biglang napangiti si Jerome na parang isang tanga, hindi niya namalayang tuluyan na pala siyang nabihag ng kagandahan ng prinsesa. Lumipat ang eksena at makikita natin sina Eshield at ang kanyang ama na naglalakad papunta sa meeting room. Habang naglalakad, iniisip ni Eshield kung ano na naman ang binabalak ni Duke Icarus. Alam niyang imposibleng imbitahan nito si Modok sa Royal Council nang walang dahilan. Pagdating nila sa harap ng pintuan, naalala niya ang sinabi ni Modok na siya na ang bahala sa lahat. Dahil doon, pilit niyang pinakalma ang sarili. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng isang gwardya ang pagdating ng hari at ng prinsesa. Pagkabukas ng pinto, sabay na pumasok sina Eshield at ang kanyang ama sa loob ng silid. Agad namang hinanap ng prinsesa si Modok gamit ang kanyang mga mata. Nang makita siya ng binata, ngumiti ito at marahang tumango. Ngumiti rin si Eshield bilang tugon. Matapos makaupo ang hari at prinsesa, tumayo si Count Slave at inanunsyo na magsisimula na ang Royal Council meeting. Sinabi niya na si Duke Icarus ang magpapakilala ng unang agenda. Tumayo naman ang duke at magalang na binati ang hari, prinsesa, at mga maharlika. Pagkatapos ay ngumiti ito bago nagsalita. Ayon sa duke, nais niyang pag-usapan ang patungkol sa kasal ni Prinsesa Eshield. Nagulat ang hari sa sinabi nito. Maging si Modok ay hindi inasahang iyon ang magiging paksa ng meeting. Ngunit si Eshield ang pinaka nabigla sa lahat. Biglang natahimik ang buong silid matapos marinig ang sinabi ng duke. Agad na tumayo ang prinsesa at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Bahagyang yumuko si Duke Icarus at humingi ng paumanhin dahil nabigla niya ang prinsesa. Ipinaalala niya na 20 taong gulang na si Eshield ngunit wala pa rin itong fiancé o anumang plano tungkol sa kasal. Ayon sa kanya, hindi normal ang ganoong sitwasyon para sa royal family.
Ipinaliwanag din niya na maaaring maputol ang royal bloodline kapag may hindi magandang nangyari. Dahil dito, iminungkahi niyang pabilisin na ang kasal ng prinsesa. Biglang tumayo ang isang maharlika at sinabing sumusobra na ang duke. Tinanong niya ito kung wala na ba itong respeto sa royal family. Ngunit agad ding tumayo ang isa pang noble at sinabihan ang lalaki na bantayan nito ang kanyang pananalita. Sinabi nitong nag-aalala lamang ang duke para sa kinabukasan ng kaharian. May isa pang maharlikang kabilang sa kampo ni Duke Icarus ang tumayo at tinanong ang unang lalaki kung wala rin ba itong pakialam sa kinabukasan ng kaharian. Hindi agad nakapagsalita si Aeschylus, tahimik lamang niyang pinanood ang pagtatalo ng mga maharlika. Dahil sa kaguluhan, tumayo si Count Slave at malakas na hinampas ang kanyang martilyo sa mesa upang patahimikin ang lahat. Ngunit agad na kinuha ni Aeschylus ang martilyo at buong lakas ding hinampas iyon sa mesa. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginawa, nabali pa ang martilyo. Inutusan niya ang lahat na tumahimik at kumalma. Mabilis namang natahimik ang buong silid, pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang prinsesa kay Count Slave habang ibinibigay rito ang sirang martilyo. Hiniling din niyang ipagpatuloy ang meeting. Nerbyosong kinuha ng Count ang nabaling martilyo. Pagkatapos ay hinarap ni Aeschylus ang kanyang ama at tinanong kung bakit wala itong sinasabi. Hinawakan ng hari ang kanyang noo bago sinabihan ng prinsesa na umupo na lamang muna ito. Hindi makapaniwala si Aeschylus sa kanyang narinig at tinanong niya ang kanyang ama kung sumasang-ayon ba ito kay Duke Icarus. Ipinaalala rin niya na nangako itong hahayaan siyang pumili ng sarili niyang mapapangasawa. Bakas naman ang galit sa mukha ni Haring Tomilova habang sinasabihan ng kanyang anak na kailangang tanggapin ng isang miyembro ng royal family ang kanilang kapalaran. Sinabi rin niyang tigilan na nito ang mga walang kwentang salita. Tuluyang nasaktan si Aeschylus nang marinig yun mula mismo sa kanyang ama. Wala siyang nasabi at tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas ng hall. Sinabi ni Count Slave na nagpapatuloy pa ang meeting, ngunit hindi siya pinansin ng prinsesa. Tahimik lamang siyang pinanood ni Madoc habang papalayo. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa silid ni Aeschylus. Makikita natin ang prinsesa na naguguluhang nagtatanong sa kanyang maid kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sinabi niya na si Viscount Blizzard lamang ang lalaking gusto niya. Marahang hinawakan ng maid ang kamay ng prinsesa at sinabing wala pa namang napagdedesisyonan kaya hiniling nito kay Aeschylus na huwag munang mawalan ng pag-asa. Ngunit umiling ang prinsesa at sinabi niyang mali ang iniisip nito. Ipinaliwanag niya na gusto ng mga maharlika na ipakasal siya kay Justin upang ito ang magmana ng trono. 3 lamang ang prinsesa sa Tomilova royal family at ayon sa batas, hindi maaaring magmana ng trono ang isang babae. Sinabi ni Aeschylus na makakamit ni Duke Icarus ang kanyang layunin kapag napakasal siya sa anak nito. Biglang tumayo ang prinsesa habang bakas ang matinding emosyon sa kanyang mukha. Sinabi niyang sasabihin na lamang niya sa lahat na si Madoc lamang ang kanyang papakasalan. Nagulat si Lenya nang marinig yun at agad itong nakiusap sa prinsesa na panatilihin ang dignidad nito. Habang naiiyak at pasiga na nagsasalita, tinanong ni Aeschylus kung hanggang kailan niya kailangang magtiis. Sinabi niyang hindi na niya kaya ang lahat ng nangyayari. Hinawakan siya ni Lenya at nakiusap na maghintay muna ito. Sinabi nitong naiintindihan niya ang nararamdaman ng prinsesa, ngunit magdudulot ng malaking kaguluhan sa buong kaharian kapag ginawa nito iyon. Pilit namang kumawala si Aeschylus at sinabing bitawan siya ng maid. Ayon sa prinsesa, magulo na rin ang kanyang isip at wala nang mahalaga sa kanya ang mga usap-usapan ng mga tao. Ngunit sa mismong sandaling sabihin niya iyon, may narinig silang isang lalaki na galit na pinagsabihan ng isang tao na kung ano ang ginagawa nito sa pintuan ng prinsesa. Tinanong nito kung espiya daw ba ito. Agad na lumabas sina Aeschylus at Lenya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas nila, nakita nila si Madoc na matalim ang tingin sa isang maid na nakaluhod sa sahig. Tinanong ng ating binata ang maid kung bakit ito nakikinig sa usapan ng prinsesa, tinawag niya ito ng espiya at tinanong kung sino ang nag-utos nito. Habang nanginginig sa takot, sinabi ng maid na hindi siya espiya. Ipinaliwanag niyang nililinas lamang niya ang harapan ng pintuan. Tinanong ni Aeschylus si Madoc kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman ng ating binata na nadatnan niya ang maid na nakadikit ang tainga sa pintuan habang papunta siya roon upang tingnan ang prinsesa. May nanginginig na boses na tinanong ni Aeschylus ang maid kung totoo ba ang sinabi ni Madoc. Muling iginiit ng babae na nililinas lamang niya ang pintuan. Napansin naman ni Aeschylus na bago lamang ang maid sa palasyo,
Tinanong niya ito kung alam ba nitong iyon ang court ng prinsesa. Habang nanginginig, nagmakaawa ang maid na patawarin siya. Ipinaliwanag nitong ngayon lamang siya na italaga sa Eastern Palace at naligaw lamang siya dahil hindi pa siya pamilyar sa palasyo. Sinabi ni Eschild sa maid na huwag na itong magpapakita muli sa kanya, binalaan din niya itong hindi na siya magiging mabait sa susunod. Agad namang tumayo ang maid at nagpasalamat sa awa ng prinsesa, nangako rin itong hindi na muling babalik doon. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na tumakbo palayo ang maid. Inutusan ni Eschild si Lenya na sundan ang babae. Pagkatapos ay hinawakan ng prinsesa ang kanyang noo upang pakalmihan ang sarili. Tinanong naman ni Modok kung tama bang pakawalan nila ang maid. Ipinaliwanag ni Eschild na wala siyang sapat na dahilan upang parusahan ito. Sinabi rin niyang mauulit lamang ang ganoong pangyayari dahil hindi nila alam kung sino ang sumusuporta sa maid mula sa likuran. Tinanong ni Modok kung may pinaghihinalaan ba siya. Sinabi ni Eschild na si Duke Icarus lamang ang kanyang pinaghihinalaan. Inihayag din niya kay Modok na karamihan sa mga maharlika at maging mga tagapaglingkod sa palasyo ay nabili na ng Duke. Dahil dito, wala nang nangangahas na kumalaban dito. Alam na ni Modok noon pa man na mahina ang royal family, ngunit hindi niya inasahang ganito na pala kalala ang sitwasyon. Tinanong ng prinsesa si Modok kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi niyang mapipilitan siyang pakasalan si Justin kapag wala siyang gagawin. Ngumiti si Modok at sinabi rito na huwag itong mag-alala, tiniyak niyang kakausapin niya ang hari. Tinanong naman siya ni Eschild kung may plano ba siya. Tumingin si Modok sa labas ng bintana bago ngumiti, sinabi niyang mayroon na siyang naiisip na plano. Lumipat ang eksena at makikita natin ang ilang kalalakihan na humahabol sa isang tao. Mabilis na nagtago ang taong iyon sa gilid ng isang gusali habang patuloy na nililibot ng mga lalaki ang paligid. Inutusan ng kanilang leader ang mga tauhan nito na halughugin ang buong lugar at huwag hayaang makatakas ang target nila. Ang taong hinahabol pala nila ay si Prinsesa Daphne. Nakatikip ng hood ang kanyang ulo upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, makikita natin si Jerome na naghihintay sa napagkasunduang lugar. Halatang kinakabahan ng mage habang palingalinga sa paligid, paulit-ulit niyang naaalala kung paano umiyak ang prinsesa habang nagmamakaawang iligtas ito. Tumingin siya sa labas at napansing halos gabi na, inisip ni Jerome na baka hindi na dumating si Daphne. Ngunit sa mismong sandaling maisip niya iyon, biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok ang prinsesa habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagulat si Jerome nang marinig ang boses nito. Habang hingal na hingal, tinanong siya ni Daphne kung matagal ba siyang naghintay. Mabilis na napatingin si Jerome sa prinsesa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang ingay ng mga lalaki sa labas ng inn, inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na halughugin ang bawat gusali na pinapasukan nito. Sinabi nitong hindi nila maaaring hayaang makatakas si Daphne. Agad na hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Jerome at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niyang mahuhuli sila anumang oras. Mabilis namang itinulak ni Jerome ang mesa at mga upuan upang harangan ang pinto. Ngunit sinabi ni Daphne na mababasag pa rin iyon ng mga sundalo kahit barikadahan nila ang pintuan. Sinabi naman ng mage na may inihanda siya para sa ganitong sitwasyon. Pagkasabi niya noon, malakas na kumatok ang mga sundalo sa pinto at inutusang buksan ito. Lalong natakot ang prinsesa nang marinig ang kanilang mga boses. Sinabi niya kay Jerome na naroon na ang mga sundalo kaya tinanong niya muli kung ano ang gagawin nila. Agad na kumuha si Jerome ng isang scroll at sinabi sa prinsesa na humawak ito ng mahigpit sa kanya. Pagkatapos ay pinalutang niya ang scroll at sinimulang gamitin ang spell na nakasulat dito. Habang unti-unting napupunit ang papel, sinabi ni Jerome na aalis na sila. At sa mismong sandaling sabihin niya iyon, bigla silang nag-teleport palayo. Lumipat muli ang eksena at dinala tayo sa opisina ng hari. Makikita natin si Haring Tomilova na malalim ang iniisip patungkol sa nangyari sa meeting. Hindi siya makapaniwalang na impluwensyahan siya ng isang maharlika lamang, napagtanto niya na siguradong magagalit ang dating hari kapag nakita nito ang kasalukuyang kalagayan ng kaharian. Alam din niyang mali ang pagbuhos niya ng galit sa kanyang anak, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao habang tinatawag ang sarili na isang kahabag-habag na ama. Ngunit sa mismong sandaling maisip niya iyon, may kumatok sa kanyang pintuan, iyon pala ay si Modok. Inutusan ng hari ang kanyang mga gwardya na papasukin ang binata.
Mabilis niyang inayos ang sarili at nagpanggap na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Pagkatapos ay pumasok si Modok sa opisina at yumuko sa hari. Tinanong niya si Haring Kamilova kung maayos ba ang kalagayan nito. Napabuntong hininga naman ang hari at sinabing alam na marahil ni Modok na wala siyang katahimikan sa isip. Diretsahang tinanong ni Modok ang hari kung balak ba nitong ibigay ang prinsesa at ang kaharian kay Duke Icarus. Matalim na tiningnan ng hari si Modok at sinabihang bantayan nito ang kanyang pananalita. Sinabi rin niyang hindi niya palalampasan ang lahat ng ginagawa ng binata kahit pa nailigtas nito ang kanyang buhay noon. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Modok na mayroon siyang solusyon para sa problema ng hari. Agad na tumayo si Tamilova na marinig iyon at marahang sinenyasan ni Modok ang hari na paalisan muna ang kanyang mga gwardya. Nang makita ng hari ang sinyas ng ating binata, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumabas sa silid. Pagkaalis ng mga ito, agad niyang tinanong si Modok kung ano ang kanyang solusyon. Iniabot ng binata ang isang scroll sa hari, ipinaliwanag niya na kailangan lamang nitong ipahayag bilang opisyal na kautusan ang nakasulat doon. Mabilis namang binuksan ni Tamilova ang scroll. Agad niyang napagtanto na maiiwasan ni Eshield ang pagpapakasal kay Justin kapag inanunsyo niya ang laman nito. Ngunit sinabi rin ng hari na pansamantala lamang nitong maaantala ang problema at hindi tuluyang masosolusyonan ang sitwasyon. Ngumiti si Modok at sinabing alam niya iyon, pagkatapos ay sinabi niyang isa lamang iyong bitag. Ayon sa kanya, kailangan lamang maghintay ng mga ngaso hanggang sa kusang pumasok ang biktima sa kanyang patibong. Lumipat ulit ang eksena at dinala tayo sa Toth. Makikita natin si Modok na pumapasok sa kastilyo. Nerbyosong sinalubong siya ni Jerome habang si Prinsesa Daphne ay nagtatago sa likuran nito. Nagulat si Modok nang makita ang prinsesa kasama ang kanyang vassal. Nerbyosong sinabi ni Jerome na ipapaliwanag nito ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin silang magkakasamang nakaupo habang ipinapaliwanag ni Jerome ang buong nangyari. Sinabi naman ni Daphne kay Modok na ayaw niya itong gambling, nagmakaawa siyang payagan siyang manatili roon. Ipinaalala naman ni Modok kay Jerome na ang prinsesa ay isang envoy ng Hazen Kingdom. Tinanong niya ito kung naiintindihan ba nito ang ibig sabihin noon. Humingi ng paumanhin si Jerome kay Modok at sinabing sisiguraduhin niyang walang masamang mangyayari. Nagmakaawa rin siyang payagan ang prinsesa na manatili sa kastilyo. Hindi talaga gusto ni Modok ang sitwasyong iyon. Napansin ni na Jerome at Daphne na hindi pabor ang binata sa kanilang plano. Ngunit ikinagulat nilang sinabi ni Modok na gawin na lamang nila ang gusto nila. Hindi makapaniwala sina Jerome at Daphne sa kanilang narinig. Sinabi ni Modok kay Jerome na maaaring manatili roon ang prinsesa hanggat gusto nito. Tinanong naman siya ni Daphne kung sigurado ba ito, sinabi rin niyang babayaran niya ang kabutihang ipinakita ng ating binata. Ngunit sinabi ni Modok na kalimutan na lamang iyon. Ayon sa kanya, hindi siya ganoon kahirap upang maningil sa isang tumatakas na prinsesa. Ipinaliwanag din niya na hindi niya kayang palayasin si Daphne ng ganoon lamang dahil isinugal ni Jerome ang kanyang buhay upang tulungan ito. Tiniyak din niya kay Jerome na mananatiling lihim ang kanilang relasyon at sinabi niyang huwag na itong mag-alala. Biglang namula sina Jerome at Daphne nang marinig iyon. Agad namang tumayo si Jerome at sinabing bastos ang kanyang Panginoon sa prinsesa. Nagtaka si Modok kung bakit ito nagagalit, sinabi niyang aminin na lamang nito ang tunay nitong nararamdaman sa prinsesa. Napalingon si Daphne kay Jerome nang marinig iyon at halatang gusto niyang marinig mula mismo sa mage na gusto siya nito. Ngunit sinabi ni Modok sa prinsesa na kailangan muna niyang makausap si Jerome ng pribado. Magalang niyang hiniling kay Daphne na lumabas muna sandali. Tinanggap naman ng prinsesa ang kanyang pakiusap at nagpasalamat sa kanyang konsiderasyon. Pagkalabas ni Daphne, sinundan ni Jerome si Modok papunta sa opisina nito at humingi ng paumanhin at sinabing napangakuan niya ang prinsesa dahil sa isang maling nasabi niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at sinabing personal niyang ihahatid pabalik ang prinsesa sa kanyang kaharian. Ngunit tinanong siya ni Modok kung bakit gusto niyang gawin iyon. Nagulat si Jerome sa tanong ng kanyang master. Ipinaliwanag niya na maaaring magkaroon ng digmaan kapag nalaman ng Hazen Kingdom na nasa kanila ang prinsesa. Ngunit itinaas ni Modok ang kanyang kamay at pinatigil siya, sinabi niyang hindi niya ito kinakausap bilang kanyang vassal. Hiniling niyang sumagot ito bilang isang lalaki. Diretsahan niyang tinanong si Jerome kung ano ba talaga ang gusto nito. Napabuntong hininga ang mage at sinabing hindi niya rin alam.
Ngunit sa mismong sandaling sabihin niya iyon, biglang tumunog ang communication stone ni Madoc. Agad niya itong sinagot at tinanong kung sino ang tumatawag. Sinabi ni Edmund na siya iyon. Ipinaalam niya kay Madoc na may malaking problema. Ayon kay Edmund, kinidnap daw si Prinsesa Daphne. Sinabi rin niyang humingi ng tulong si Count Ano sa hari at nagkagulo na ang buong kaharian. Biglang pinagpawisan si Jerome nang marinig iyon, ngunit kalmado lamang na sinabi ni Madoc na alam na niya ang patungkol dito. Nagulat si Edmund sa kanyang narinig. Sinabi ni Madoc na puputulan na niya ang tawag dahil wala naman dong ibang mahalagang nangyari. Ngunit sinabi ni Edmund na may isa pa itong iuulat. Ipinaalam niya na inanunsyo na ng hari ang kondisyon para sa kasal ni Echild. Sinabi naman ni Madoc na alam na rin niya iyon. Lalong nagulat si Edmund at tinanong kung paano niya ito nalaman. Ngunit sinabi lamang ni Madoc na puputulan na niya ang tawag dahil wala nang ibang dapat pag-usapan. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Jerome ang kanyang Panginoon kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngumiti si Madoc at sinabing naghahanda lamang siya ng isang bitag para sa kanyang biktima. Sumandal siya sa dingding habang sinasabing hinihintay lamang niyang kumagit ang kanyang target sa patibong. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nagpasya si Madoc na agawin ang kontrol ng kaharian mula kay Duke Icarus. Sa susunod na eksena ay dinala tayo sa opisina ni Duke Icarus. Makikita natin ang Duke na galit habang walang tigil na inihahagis ang mga dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa, halatang hindi nito matanggap ang naging desisyon ng hari. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao habang pinipigilan ng matinding galit. Hindi siya makapaniwalang nais ng hari na ipakasal si Echild sa isang batang maharlika na makakakuha ng sapat na merit sa loob lamang ng isang taon. Nagtaka siya kung paano nagawang magtakda ng hari ng ganoong kondisyon nang hindi man lamang kinokonsulta ang mga maharlika. Sa gitna ng kanyang galit, may isang lalaking pumasok sa opisina. Tahimik nitong pinulot ang mga dokumentong nakakalat sa sahig, pagkatapos ay sinabi nito sa Duke na kahit ang isang daga ay lumalaban kapag nasusukol na ng pusa. Matapos tipunin ang mga papel, maayos niyang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng mesa ng Duke. Sinabi ng lalaki na hindi naman kailangang matugunan ni Justine ang kondisyon ng hari. Napalingon si Duke Icarus sa kanya matapos marinig iyon. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan lamang nilang alisin ang lahat ng maaaring makakuha ng merit. Sa ngayon, sina John Slave at Madoc lamang ang may pinakamalaking posibilidad na matugunan ang kondisyon ng hari. Ngumiti si Baron Gideon habang sinasabing magpapadala siya ng mga assassin upang asikasuhin si John Slave. Pagkatapos ay tinanong siya ng Duke kung ano naman ang balak nila kay Madoc. Sinabi ni Baron Gideon na mayroon siyang impormasyong maaaring gamitin laban kina Madoc at Echild. Ayon dito, kapag nagamit nila iyon ng tama, madali nilang maisusukol ang dalawa. Interesadong napatingin si Duke Icarus sa Baron matapos marinig ang plano nito. Lumipat muli ang eksena at dinala tayo sa kastilyo. Makikita natin ang ilang maharlika na nakaupo sa loob ng opisina ng hari. Tumayo si Count Slave at inanunsyo na magsisimula na ang kanilang meeting. Sinabi niyang ang unang pag-uusapan ay ang bagong posisyon ni Viscount Blizzard bilang opisyal. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga maharlika kung mayroon ba silang maipapayo. Agad namang itinaas ni Duke Icarus ang kanyang kamay at sinabi niya na kahanga-hanga ang ipinakitang kakayahan ni Madoc. Ipinaliwanag din niya na kasalukuyang bakante ang posisyon ng Vice Captain ng Phoenix Knights dahil daw sa nasugatan si Baron Logan Famous. Dahil dito, iminungkahi niyang si Madoc ang maging bagong Vice Captain ng Phoenix Knights. Nagulat ang lahat ng nasa silid matapos marinig iyon. Ang Phoenix Knights ang pinakamalakas na Knight Order sa buong kaharian at pinamumunuan ito ni Count Torion. Wala silang pakialam sa lahi o ranggo ng isang tao. Ang tanging mahalaga lamang sa kanila ay kakayahan nito. Dahil dito, binubuo ang kanilang hanay ng pinakamalalakas na mandirigma sa kaharian. Kahit malaking oportunidad iyon, alam ni Madoc na imposibleng bigyan siya ng Duke ng magandang posisyon ng walang kapalit. Naisip niyang baka may tinatagong plano ang Duke sa loob ng Phoenix Knights. Ngunit ngumiti lamang si Madoc at nagpasalamat sa konsiderasyon ng Duke. Sinabi niyang gagawin niya ang kanyang tungkulin kahit kulang pa ang kanyang kakayahan. Ngumiti rin si Duke Icarus at sinabing masyado lamang mapagkumbaba ang binata. Tiniyak niyang mahusay ang magiging trabaho nito. Pagkatapos ay humarap siya sa hari at sinabing mayroon pa siyang nais iulat. Tinanong niya si Haring Tomilova kung alam ba nito ang kakaibang chismis na kumakalat sa loob ng kastilyo.
Nagtaka naman ang hari at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ibinunyag ni Duke Icarus na may nakakita raw kina Modok at Prinsesa Echild na magkasamang lumabas mula sa isang kamalig. Biglang nagulat ang mga maharlika matapos marinig iyon, maging si Haring Tamilova ay natigilan sa sinabi ng Duke. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao sa galit. Agad namang napagtanto ni Modok na tinutukoy ng Duke ang araw na iniligtas niya si Echild mula sa freezer. Tinanong ng hari si Modok kung totoo ang chismis na iyon. Kalmado namang sumagot ang binata na totoo iyon. Nanlaki ang mga mata ni Tamilova matapos marinig ang sagot ng binata at tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagulat din ang mga maharlika nang malaman na magkasamang nagpalipas ng gabi ang isang lalaki at babae sa kamalig. May mabigat na galit sa boses ng hari habang inuutusan si Modok na ipaliwanag ang sarili nito. Tumayo naman si Modok at mahinahong ipinaliwanag na natrap si Echild sa kamalig habang tinitingnan nito ang mga itlog ng Ice Wyvern. Sinabi niyang pumunta lamang siya roon upang iligtas ang prinsesa. Ngunit agad siyang tinanong ni Duke Icarus kung mayroon ba siyang testigang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Dagdag pa ng Duke, nakita raw ng saksi nito na magkayakap sina Modok at Echild. Tinanong niya ang binata kung itatanggi ba nito iyon. Matalim namang tumingin si Modok sa Duke habang pinapayuhan itong huwag insultuhan ang prinsesa at ang kanyang dangal. Mariin niyang sinabi na walang nangyari sa kanila ni Echild noong gabing iyon. Tinitigan siya ni Duke Icarus at sinabing nais din niyang paniwalaan ang kanyang mga salita. Ngunit ayon dito, hindi sapat ang simpleng paliwanag upang patahimikin ang mga tao. Pagkatapos ay humarap siya sa hari at sinabing maaaring kumalat ang chismis sa ibang kaharian. Dagdag pa niya, maaaring pagdudahan ng mga tao ang kadalisayan ng prinsesa. Sa mismong sandaling marinig iyon ni Tamilova, malakas niyang hinampas ang mesa. Mabilis namang natahimik ang buong silid. Tumayo ang hari at inanunsyong tapos na ang small council meeting nila. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang lumabas ng silid. Habang naglalakad papunta sa pintuan, tinawag ni Duke Icarus si Modok. Sinabi nito na habang nasa loob ito ng kastilyo ang binata, hindi ito kailanman makakatakas sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumabas ang Duke at malakas na isinara ang pinto. Lumipat ang eksena at makikita natin si Echild na biglang nagising sa isang hindi pamilyar na lugar. Napansin niyang nakasuot lamang siya ng kanyang pantulog. Habang nagtataka siya sa kanyang paligid, may isang taong dumaan sa kanyang tabi. Agad niyang tinawag ang taong iyon. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang may mga taong nag-uusap patungkol sa isang babaeng tinalikuran ang kanyang mga magulang upang sumama sa mga barbaro. Sinabi nilang wala raw utang na loob ang babaeng iyon sa kanyang ama, hindi maintindihan ni Echild ang kanilang sinasabi. Habang nakatingin siya sa paligid, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat gamit ang masasamang mga mata. Pinag-uusapan nila kung paano raw nagpalipas ng gabi ang prinsesa kasama ang isang lalaki sa kamalig. Tinatawag nila siyang prinsesang walang dignidad. May ilan pang nagsasabing marumi siya, unti-unting nilamon ng takot si Echild. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi totoo ang kanilang mga paratang. Ngunit biglang may humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Nagulat ang prinsesa nang maramdaman iyon. Pinigilan siya ng mga tao habang paulit-ulit siyang tinatawag na marumi. Nagmakaawa si Echild sa kanila na huwag lumapit. Pilitan niyang sinusubukang makawala sa kanilang pagkakahawak, ngunit wala siyang magawa kundi sumigaw. Habang sumisigaw, biglang nagising si Echild mula sa kanyang bangungot. Mabilis siyang napatingin sa paligid habang hinihingal, napansin niyang balot siya ng malamig na pawis. Halatang takot na takot ang prinsesa. Lumipat ang eksena at makikita natin ang ilang karwaheng papunta sa isang napakaluhong mansyon sa gabi. Pagkababa ng mga bisita mula sa mga karwahe, agad silang sinalubong ng mga katulong at magalang na pinapasok sa loob ng mansyon. Lahat ng naroon ay mga maharlika. Namangha sila sa sobrang ganda ng mansyon. Mula sa engranding disenyo hanggang sa mamahaling dekorasyon, halatang pagmamayari ito ng isang napakayamang tao. Sa loob ng mansyon ay may engranding salo-salo. Habang umiinom ng alak, lumapit ang isang maharlika kay Arista. Tumingin si Arista sa paligid bago siya napatanong kay Posway. Tinanong ng maharlika kung sigurado daw ba itong mansyon talaga ito ni Modok. Tumawa si Posway at sinabing iyan daw din ang pinag-uusapan ng lahat. Sinabi naman ni Arista na dating pagmamayari ng pamilyang Croyan ang mansyon,
At may isa pang maharlika ang nagsabing baka ipinahiram lamang iyon ng hari kay Modok bilang gantimpala sa pagliligtas nito sa buhay ng hari. Tumungo si Parsway at sinabing malamang na ganoon nga, imposible dong mabili ni Modok ang ganitong klaseng mansyon. Kahit mga duke, mahihirapang kunin ang lugar na ito. Maya-maya ay inanunsyo ni Jake ang pagpasok ng kanyang Panginoon. Agad napalingon ang lahat sa hagdan, nagulat ang mga maharlika nang makita si Modok na papasok. Nakasuot siya ng mamahaling western suit na uso sa Central Plains at may suot din siyang mga palamuting karaniwang ginagamit ng mga taong nagmula roon. Dahan-daang bumaba si Modok habang nakatingin sa mga bisita. Nasalita si Modok at nagpasalamat sa pagdalo ng kanyang mga bisita. Sinabi niyang ginawa niya ang solo-solong iyon upang ipagdiwang ang kanyang pagiging Viscount. Idinagdag din niya na nais niyang ipakilala ang sarili bilang bagong miyembro ng Small Council ng Kaharian. Itinaas niya ang hawak na baso at sinabing siya ang Panginoon ng Caroline, Vice Captain ng Phoenix Knights, at may-ari ng mansyong ito. Ngumiti siya ng bahagya at pinakilala ang kanyang sarili bilang Viscount Blizzard. Matapos ang kanyang pagpapakilala ay muling nagpatuloy ang salusalo. Hindi pa rin makapaniwala ang maraming maharlika na si Modok talaga ang may-ari ng mansyon. Nagtataka sila kung paano nakaabot sa ganoong antas ang isang dating karaniwang tao. May isang maharlikang nagsabing sponsor daw ni Modok ang Royal Merchant Guild. Tahimik lamang nang umiti si Modok habang pinagmamasdan ang kanyang mga bisita, napagtanto niyang tama ang naging desisyon niyang ipaubaya kay Edmund ang problema patungkol sa kanyang tirahan. Malinaw niyang nakita ang pagbabago ng pakikitungo ng mga maharlika matapos nilang makita ang kanyang mansyon, hindi mahalaga kung kabilang man sila sa Royalist faction o Noble faction. Alam ni Modok na kailangan niyang ipakita ang kanyang kayamanan upang mabago ang pananaw ng Noble faction na pinamumunuan ni Duke Icarus. Para sa mga maharlika, kapangyarihan, kayamanan, at awtoridad lamang ang mahalaga. Habang iniisip iyon ni Modok, isang maharlikang nagngangalang Rowan ang lumapit kasama ang kaibigan nito. Nagpasalamat si Rowan sa pag-imbite sa kanya, nagpasalamat din si Modok sa pagdalo nito. Napansin ni Rowan na wala roon ang prinsesa. Ipinaliwanag ni Modok na hindi ito nakadalo dahil masama ang pakiramdam nito. Ngumiti ng mapanukso si Rowan at sinabing baka may nangyari daw kagabi kaya hindi maganda ang pakiramdam ng prinsesa. Tumawa naman ang kaibigan nito. Kaya dahil dito, matalim na tiningnan ni Modok ang dalawang lalaki, sinabi ni Rowan na marami raw kumakalat na tsismis patungkol kina Modok at sa prinsesa, pagkatapos ay nakangising tinanong nito kung totoo daw ba ang mga balita. Sa mismong sandaling iyon, nadurog ni Modok ang hawak nitong baso. Bago pa siya makapagsalita, isang malaking lalaki ang biglang lumapit. Malamig nitong tiningnan si Rowan at malamig nitong sinabi na bawiin nito ang kanyang sinabi. May mabigat na presyon sa boses ng lalaki at sinabing iniinsulto nito ang royal family sa pamamagitan ng paglapastangan sa prinsesa. Tuloy pa nito, na kapag nalaman daw ito ng hari, hindi magaang parusa ang matatanggap nito. Biglang namutla sina Rowan at ang kanyang kaibigan, pagkatapos ay umalis ito kaagad. Pagkatapos noon, ay humarap ang lalaki kay Modok at sinabi nito na huwag na lamang nitong pansinin ang hangal na iyon. Mas mabuting ituon na lang ni Modok ang oras niya sa pag-aalaga sa kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ng lalaki na kaya mayabang si Rowan ay dahil palagi itong kasama ni Duke Icarus, iniisip tuloy niyang importante siyang tao. Tiningnan ni Modok ang kanyang kamay bago ngumiti ng bahagya. Nagpasalamat ito kay Baron Vincent, sinabi niyang baka may nagawa siyang masama dahil sa galit kung hindi ito nakialam. Tumawa si Baron Vincent at sinabing akala nito ay nagbibiro lamang si Modok. Hindi naman maintindihan ni Modok kung bakit ito natatawa. Sinabi ng Baron na bilang miyembro ng kaharian, hindi niya kayang manahimik habang may nangiinsulto sa prinsesa. Bahagyang ngumiti si Modok at pagkatapos ay tinanong niya ang Baron kung may problema ba sa teritoryo nito. Napagtanto ni Vincent na tinutukoy ni Modok ang sinabi ni Rowan kanina. Napabuntong hininga ang Baron at ibinunyag niyang ilang buwan nang inaatake ng mga halimaw ang kanyang teritoryo. Kahit nagpatayo sila ng mga bakod at naghanda laban sa mga halimaw, hindi pa rin daw natitigil ang pinsala. Tuloy pa niya, naaawa na siya sa mga mamamayan niya. Tinanong siya ni Modok kung nakahingi na ba siya ng tulong sa kaharian. Mapait na ngumiti si Vincent at sinabing kahit mga sundalo ng kaharian, nahihirapan sa mga halimaw na iyon. Bilang Panginoon daw ng teritoryo, siya mismo ang dapat lumutas sa problema nila.
Tahimik na tumungo si Modok at sinabi nitong napagdesisyonan niya na ang unang misyon niya bilang Vice Captain ng Phoenix Knights. Nagulat ang Baron nang magsalita si Modok na tulungan nitong supulan ang mga halimaw sa kanyang teritoryo. Hindi makapaniwala si Baron Vincent sa kanyang narinig, hindi niya inaasahang tutulungan siya ni Modok kahit maliit lamang ang kanyang teritoryo. Naniniwala siyang kayang lutisin ni Modok ang problema sa tulong ng Phoenix Knights. Agad yumuko si Vincent bilang pasasalamat. Sinabi naman ni Modok na ang kabutihan nito ang dahilan kung bakit siya tutulong. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kung anong kumislap sa kanyang damit. Napalingon si Modok at sinabi niya kay Vincent na kailangan muna niyang umalis dahil may mahalagang bagay muna siyang kailangang asikasuhin. Nagpaalam siya at sinabing magkikita na lamang silang muli mamaya. Mabilis na nagtungo si Modok sa isang tahimik na sulok at inilabas niya ang communication stone at kinausap si Jerome. Ipinaalam ni Jerome na may nahuli silang tao, sinabi rin nito na ang unang target ay tunay ngang panganay na anak ng pamilyang slave. Tinanong ni Modok kung nasaan ang assassin. Ibinunyag ni Jerome na itinago nila ito sa basement ng annex building sa likod ng mansyon. Lumipat ang eksena at makikita natin si Modok na naglalakad pababa sa basement. Pagdating niya roon ay nadatnan niya sina Miller at ang assassin, nakatali ang lalaki sa isang upuan. Tinanggal ni Modok ang sako sa ulo nito. Ipinaliwanag ni Miller na naparalisa niya na ang assassin gamit ang teknik na itinuro ni Modok, tiniyak yang hindi ito makakatakas. Tinanong ni Modok kung nakuha nila ang suicide poison ng assassin. Tumango naman si Miller at sinabing nakuha na nila ang lason na nakatago sa molar nito. Pinalutan ni Modok ng madilim na enerhiya ang kanyang kamay bago niya ito ipinatong sa ulo ng assassin. Biglang nanginig ang buong katawan ng lalaki. Mukhang gusto nitong sumigaw ngunit walang tunog na lumalabas sa bibig nito. Makalipas ang ilang sandali ay inalis ni Modok ang kanyang kamay, namula ang mga mata nito pagkatapos ay agad itong lumuhod. Nagsimula itong magsalita at sinabi nitong bigyan nito ng utos. Nagulat si Miller sa nangyari, tinanong niya si Modok kung ano ang ginawa nito. Napabuntong hininga si Modok bago inutusan ang assassin na ipakilala ang sarili at sabihin ang lahat ng nalalaman nito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Sis, ibinunyag nitong nakatanggap siya ng utos mula kay Duke Icarus upang patayin si John Slave. Hindi na nagulat si Modok matapos marinig iyon, matagal na niyang inaasahan ang galaw ng Duke. Nagpalabas siya ng madilim na enerhiya bago muling magsalita, inuutos ni Modok na sabihin sa Duke na matagumpay itong napatay si John Slave. Inuutos rin ni Modok na iulat nito sa kanya ang bawat galaw ni Duke Icarus. Agad na tinanggap ni Sis ang mga utos ng ating binata. Hindi makapaniwala si Miller sa nasaksihan, tinanong niya si Modok kung brainwashing magic ba ang ginamit nito. Umiling si Modok at sinabing Demon Soul Arts ang teknik na ginamit niya. Isa daw itong soul control ang teknik. Nagulat si Miller nang marinig iyon, agad siyang nakiusap kay Modok na turuan siya ng teknik na iyon. Ngunit umiling lamang si Modok, ipinaliwanag niyang ginagamit ng Demon Cult ang Demon Soul Arts upang mag-recruit ng mga bagong miyembro, ngunit hindi ito gagana kung hindi mas malakas ng husto ang gumagamit kaysa sa target nito. Sinabi rin niya na kahit matutunan pa ni Miller ang teknik, hindi rin ito iyon magagamit ng maayos. Nalungkot si Miller matapos marinig iyon. Pagkatapos ay humarap si Modok kay Sis at sinabi nitong umalis na. Kaagad naglaho ang assassin matapos matanggap ang utos ng ating binata. Tahimik na tumingin si Modok sa dilim ng basement at sinabi nitong nagsimula na ang kanyang ganting atake laban kay Duke Icarus. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa mansyon ng Duke. Makikita natin ang isang lalaki na pumasok sa opisina ni Duke Icarus. Pagkapasok niya, agad niyang tinanong ang Duke kung ipinatawag ba siya nito. Ang lalaking iyon ay si Sis. Tinanong ng Duke kung naging maayos ba ang kanyang trabaho, kumpiyansang sinabi ni Sis na tapos na niyang asikasuhin si John Slave. Pagkarinig nito, pinayagan na siyang umalis ng Duke. Yumuko si Sis at tumalikod, ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, muli siyang pinigilan ni Icarus. Inutusan nito si Curson na tingnan kung aktibo pa rin ba ang brainwashing spell. Mula sa dingding, biglang lumabas ang isang lalaking nakamaskara at tahimik niyang sinuri si Sis bago nagsalita. Sinabi niya kay Duke Icarus na aktibo pa rin daw ang spell. Bahagyang ngumiti si Icarus habang umiinom ng alak, tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi sa sarili na si Modok na ang susunod niyang aasikasuhin.
Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong kabisera ang balita patungkol sa pagkamatay ni John Slave. Ayon sa ulat, namatay raw ito matapos mahulog mula sa kabayo. Dahil karaniwan ang ganitong aksidente noong panahong iyon, maraming tao ang naniwala kaagad. Ngunit para sa iba, masyadong hinala ang timing ng pangyayari. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang samot-saring tsismis sa buong kaharian. Ang hindi alam ng lahat, buhay pa si John Slave, at ang lahat ng nangyayari ay bahagi lamang ng plano ni Murdoch. Lumipat muli ang eksena at makikita natin sina Murdoch at Miller na naglalakad sa isang maniyebeng kagubatan. Sinabi ni Miller na siguradong magulo na ngayon ang sitwasyon sa kabisera. Ngumiti naman si Murdoch at sumang-ayon sa sinabi ni Miller. Ayon sa kanya, iisipin ng lahat na pinatay na ang nag-iisang taong kayang humadlang sa kanya. Dahil dito, mas magiging maingat ang mga tao kay Duke Icarus. May isang bagay na gusto malaman ni Miller, tinanong niya kung bakit hindi pa nila agad inilalabas ang katotohanan gayong mayroon naman silang sapat na ebidensya para ipahuli ang Duke. Ngunit sinabi ni Murdoch na hindi pa ito ang tamang oras. Ipinaliwanag niya na masyadong tuso at maingat si Duke Icarus. Kapag nagkamali sila ng galaw, maaaring makatakas pa ito. Kailangan nilang siguraduhin na wala nang magiging paraan para makaligtas ang Duke. Pagkatapos ay ibinunyag ni Murdoch ang mas mahalagang dahilan kung bakit niya hinahayaan ang mga tsismis na kumalat. Nakangiti niyang sinabi kay Miller na tuluyan nang nawala ang mga usap-usapan patungkol kay Eshield. Nagulat si Miller sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ni Murdoch na minsan, ang isang malaking apoy lamang ang kayang tumabon sa mas maliit na apoy. At ngayon, si Duke Icarus na ang sentro ng eskandalo. Napatingin si Miller sa kanyang Panginoon habang kinakabahan. Hindi siya makapaniwalang habang iniisip niya lamang ang Duke, mas malayo na pala ang iniisip ng ating binata. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang maliit na bahay sa gitna ng maniyebeng kagubatan. Sinabi ni Murdoch na iyon ang tirahan ni Vice Captain Logan. Tinanong ni Miller kung si Logan ba ang dating Vice Captain ng Phoenix Night Order na napalitan ni Murdoch matapos masugatan ang kanyang binti. Kinumpirma naman ito ni Murdoch at sinabing oo. Napansin ni Miller na napakasimple ng bahay nito, hindi niya inasahang ganoon lamang ang tirahan ng dating Vice Captain ng pinakamalakas na Night Order sa kaharian. Ipinaliwanag ni Murdoch na natanggal si Logan sa kahihiyan matapos nitong sugurin ang sarili niyang superior. Habang nag-uusap sila, may napansin si Miller. Sinabi niyang masyadong malinis ang paligid para bang walang taong nakatira roon. Ipinaalala ni Murdoch na may mga taong marunong magtago ng bakas. Ngunit sinabi ni Miller na naiintindihan niya iyon dahil assassin siya. Ngunit kung may sugat talaga sa binti si Logan, imposible raw na wala itong iniiwang bakas. Pabirong sinabi ni Murdoch kung ibig bang sabihin nito ay lumilipad si Logan. At sa mismong sandaling iyon, may isang palasong gawa sa balahibo ang biglang bumulusok mula sa itaas. Mabilis na nakaiwas sina Murdoch at Miller. Pagbagsak ng balahibo sa lupa, agad nitong winasak ang paligid. Nagulat si Murdoch dahil balahibo lamang ang ginamit na sandata nito, ngunit ganoon kalakas ang pinsala. Ilang sandali pa, isang nilalang ang dahan daw ang lumapag sa bubong ng bahay. May anyo itong kahawig ng tao ngunit may katangian ng isang ibon. Sinabi nitong naamoy niya ang pagdating ng maruruming tao, doon lamang napagtanto ni Murdoch na isang beastman pala si Logan. Maingat siyang tiningnan ni Logan at agad napansin ang simbolo sa kanyang kasuotan. Nakilala niya ito bilang simbolo ng Vice Captain ng Phoenix Night Order. Tinanong niya si Murdoch kung ipinadala ba siya ng kanyang kapitan upang patayin siya. Napansin ni Miller na mali ang pagkakaintindi ni Logan at gusto sana niya itong itama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, diretsahang sinabi ni Murdoch na tama ito. Nagulat si Miller sa sagot ng kanyang Panginoon. Samantala, lalong nagalit si Logan. Tinanong ni Miller si Murdoch kung bakit nito sinasadya na galitin ang Beastman. Ngunit ngumiti lamang si Murdoch at sinabi niyang sinusubukan lang niya si Logan, gusto niyang malaman kung sapat ba ang lakas nito upang mapabilang sa kanyang grupo. Pagkasabi niya nito, agad na tumalon si Logan mula sa bubong, lumutang ito sa ere habang nakatutok ang pana kay Murdoch. May mabangis na tingin sa kanyang mga mata habang sinasabing papatayin niya ang ating binata. Kasunod nito, pinakawalan niya ang kanyang palaso sa napakabilis na galaw. Agad namang inutusan ni Murdoch si Miller na umatras, mabilis na lumayo ang assassin habang itinaas ni Murdoch ang kanyang espada.
Unti-unting kumalat ang malamig na enerhiya mula rito at kitang-kita ang excitement sa mukha ni Modok. Sabik siyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng makipaglaban sa isang bagong uri ng nilalang. Bago pa man tumama ang balahibo kay Modok, agad niyang sinubukang hiwain ito gamit ang kanyang espada. Nang makita iyon ni Miller, mabilis niya itong pinigilan. Sinabi niya kay Modok na huwag nitong harangin ng direkta ang balahibo dahil napakalakas ng elasticity ng balahibo ng isang beastman. Ayon kay Miller, siguradong tatalbog lamang daw ang espada nito. Ngunit huli na ang lahat, naihampas na ni Modok ang kanyang espada at gaya ng babala ni Miller, agad tumalbog ang kanyang espada mula sa balahibo. Nagulat si Modok sa nangyari. Mabilis niyang iniwas ang kanyang ulo upang makaiwas sa palaso ng beastman. Hindi naman inasahan ni Logan na maiiwasan ni Modok ang kanyang unang atake. Dahil dito, agad siyang kumuha ng dalawa pang balahibo at sabay na pinakawalan ang mga ito. Naalala ni Modok ang malakas na recoil na naramdaman niya kanina kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang paraan ng depensa. Sa halip na hiwain ang balahibo, marahan niya itong tinapik gamit ang espada upang mabago ang direksyon nito. Dahil doon, matagumpay niyang nailihis ang atake ng beastman. Ngunit ang isa sa mga balahibo ay dumiretso kay Miller. Nagulat ang assassin nang makita ang mapanganib na palaso na papalapit sa kanya. Agad siyang tumalon palayo upang umiwas. Pagdaan ng balahibo, winasak nito ang mga puno at lupa na madaanan nito. Pagkatapos makaiwas, agad na tumingin si Miller kay Modok. Sinabi niyang dapat ay binabalaan muna siya nito bago magpalihis ng mga atake. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, muli nang nagpaputok si Logan ng dalawang balahibo. Napagtanto ni Modok na ayaw siyang bigyan ng beastman ng kahit isang segundo upang makahinga. Habang nakatutok siya sa mga palaso, may kakaiba siyang napansin. Biglang nawala sa kanyang paningin ang isa sa mga balahibo. Sigurado siyang dalawang palaso ang pinakawalan ni Logan kaya agad siyang nagtaka kung nasaan ang isa nitong palaso. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang nawawalang palaso sa tabi ng kanyang ulo. Bago pa ito tumama sa kanyang mata, mabilis niya itong nasalo gamit ang kanyang kamay. Ngunit kahit nasalo niya ito, nagdulot pa rin ito ng malalim na sugat sa kanyang palad dahil sa sobrang lakas ng puwersa nito. Agad niyang itinapon ang balahibo at ginamit ang kanyang espada upang ilihis ang pangalawang palaso. Hindi makapaniwala si Modok na hindi kayang hiwain ng kanyang pure snow blade ang mga balahibo ni Logan. Mas lalo pa siyang humanga nang mapagtanto niyang ginagamit ni Logan ang kanyang blind spot upang umatake. Bahagyang ngumiti si Modok bago nagsalita, sinabi niyang pasado si Logan pagdating sa kakayahan sa pakikipaglaban. Nagalit si Logan sa kanyang narinig, tinanong niya si Modok kung sinusuri ba siya nito. Ngunit imbes na sumagot ng seryoso, ibinaba lamang ni Modok ang kanyang espada at sinabing tapos na ang pagsusulit. Pagkasabi niya nito, bigla siyang naglaho sa harapan ni Logan. Nagulat sina Miller at Logan sa bilis ng kanyang galaw. Ilang sandali lamang, muling nagpakita si Modok sa ere sa likuran ni Logan. Ngumiti siya habang sinasabing oras na upang malaman kung sino ang mas mataas sa kanilang dalawa. Nagulat si Logan nang marinig ang boses ni Modok mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon ngunit huli na ang lahat. Agad siyang sinalubong ng napakalakas na suntok ni Modok. Sa isang iglap, nabasag ang mahabang pana ni Logan at bumagsak siya pababa. Habang nahuhulog ang beastman, mabilis siyang hinabol ni Modok gamit ang Light Air Void Foot Arts. Isa itong espesyal na foot art na nagbibigay sa kanya ng kakayahang malayang makagalaw sa ere. Mabilis siyang lumapit kay Logan at sinabing wala na ang kanyang pana. Habang kinukuyom ang kanyang kamao, tinanong niya ang beastman kung paano na ito lalaban ngayon. Kinabahan si Logan sa sinabi ng ating binata. Agad niyang ginamit ang kanyang paa upang harangin ang suntok ni Modok. Kasabay nito, isang kakaibang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang binti. Ngunit nang salagin niya ang atake, bigla siyang napangiwi sa matinding sakit. Napansin agad ni Modok ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa binti ni Logan at tahimik niyang pinagmasdan ng beastman habang bumabagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang enerhiyang naiwan sa kanyang kamay at sinabing may mali rito. Tinanong niya si Logan kung paano talaga nasugatan ang kanyang binti. Nainas naman si Logan sa tanong na iyon, galit niyang sinabi na hindi niya kailanman sasabihin ang bagay na iyon sa isang hamak na tao. Kasabay nito, mabilis niyang inatake si Modok gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit madali lamang naiwasan ni Modok ang kanyang atake.
Pinalot niya ng enerhiya ang kanyang kamay at direktang sinuntok ang sugatang binti ni Logan. Agad na napasigaw ang Beastman sa sakit, galit niyang tinawag na bastardo si MODOK at sinabing duwag ang umatake sa sugatang bahagi ng kalaban. Ngunit hindi pinansin ni MODOK ang kanyang reklamo, muli niyang iniwasan ang atake ni Logan bago pinakawalan ang isa pang malakas na suntok sa kanyang binti. Napahiyaw muli sa sakit ang Beastman at galit nitong tinanong si MODOK kung tunay ba itong mandirigma. Ngunit patuloy lamang siyang inatake ni MODOK. Sunod-sunod niyang tinamaan ang paa at hita ni Logan gamit ang kanyang enerhiya. Habang sumisigaw sa sakit, sinabi ni Logan na dapat lumalaban ng patas ang isang mandirigma. Makalipas ang ilang sandali, desperado niyang inihampas ang kanyang sugatang paa kay MODOK. Kahit nagawa iyong harangin ni MODOK, napakalakas pa rin ang puwersa ng atake at tinangay nito ang mga bagay sa paligid. Ngunit sa halip na mabahala, ngumiti lamang si MODOK. Hindi maintindihan ni Logan kung ano ang nangyayari. Dahil dito, agad niyang tinanggal ang benda sa kanyang binti. At nang makita niya ito, tuluyan siyang natulala. Ganap nang gumaling ang kanyang paa, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Alam niyang walang doktor sa buong kontinente ang kayang magpagaling sa kanyang kondisyon, ngunit sinabi ni MODOK na imposible talagang magamot iyon ng ordinaryong doktor dahil hindi naman talaga sugat ang problema nito. Ibinunyag niya kay Logan na ang tunay na dahilan ay isang sumpa. Nagulat si Logan nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni MODOK na may masamang mana na bumabalot sa kanyang binti at gamit ang kanyang enerhiya, nagawa niya itong alisin. Hindi makapaniwala si Logan sa lahat ng kanyang narinig. Tumingin siya kay MODOK at tinanong kung anong klaseng tao ba talaga ito. Ngumiti si MODOK bago sumagot, sinabi niyang siya ang taong dapat nitong sundan at pagkatiwalaan. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng bahay ni Logan. Sa gitna ng mesa, makikita natin ang isang malaking inihaw na baboy ramon na nakahain para kina MODOK at Miller. Sinabihan ni Logan si MODOK na magsimula ng kumain. Ayon sa kanya, isa daw itong tradisyonal na pagkain ng kanilang tribo. Mukhang sobrang natuwa naman si Miller nang makita ang pagkain na iyon. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos kaya agad niyang iniabot ang kanyang kamay upang kumuha ng karne. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pagkain, mabilis na pinalo ni Logan ang kanyang kamay. May halatang inis sa mukha ng Beastman habang tinatanong si Miller kung bakit nito gustong kainin ang handa, diretsahan niyang sinabi na para lamang iyon sa kanyang benefactor. Kumuha si MODOK ng isang piraso ng karne bago tumingin kay Logan, sinabi niyang isa si Miller sa kanyang mga tauhan kaya dapat din itong trituhin ng maayos. Bagamat halatang labag sa loob, napilitan si Logan na pumayag. Ngumiti naman si Miller nang marinig ang sinabi ng kanyang Panginoon. Pero imbes na karne, ang ibigay sa kanya, isang patay na daga ang iniabot ni Logan habang sinasabing umalis na siya. Agad namang nena si Miller at sinabi niyang napakasama talaga ng ugali ni Logan. Tinanong niya kung bakit sobrang magkaiba ang trato nito sa kanya at kay MODOK. Walang emosyon namang sinabi ni Logan na iyon na ang pinakamagandang maya-alok niya sa isang ordinaryong tao. Dagdag pa niya, kung ayaw ni Miller sa pagkain ay maaari naman itong manghuli ng sarili niyang kakainin. Habang nagtatalo ang dalawa, tahimik lamang na kumakain si MODOK. Hindi niya inasahan na ganoon kasarap ang inihaw na karne. Bago pa tuluyang mauwi sa away ang dalawa, agad silang pinatigil ni MODOK. Tumingin siya kay Logan at tinanong kung paano talaga nasugatan ang kaliwang binti nito. Ibinunyag niya na narinig niyang minsang kinompronta ni Logan ang captain ng Phoenix Knights tungkol sa totoong dahilan ng kanyang pinsala. Nagtaka siya kung bakit nito ginawa iyon. Tahimik na napabuntong hininga si Logan bago nagsimulang magsalita. Sinabi niyang ikukwento niya ang araw kung kailan nawala sa kanya ang lahat. Ayon kay Logan, lihim siyang pinuntahan ni Thorio noong araw na napromote siya bilang vice captain. Kakaiba raw ang ugali nito noong araw na iyon dahil bigla itong naging mabait. Nagtaka si Logan dahil kilala niyang isa si Thorio na race supremacist, matagal na siyang tinitingnan nito bilang sagabal. Makalipas ang ilang sandali, gumawa si Thor ayon ng isang nakakagulat na proposal, hindi makapaniwala si Logan sa kanyang narinig at sa sobrang galit, agad niyang inihagis ang hawak na wine glass sa dingding. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto habang tinatanong si Thorio kung iniisip ba nitong papayag siya sa ganoong plano. Ngunit ngumiti lamang si Thorio at sinabi nitong pag-isipan niyang mabuti ang kanyang desisyon dahil kapag umalis siya sa silid na iyon, wala na itong atrasan.
Napabuntong hininga si Logan at sinabihang sarili nito ang dapat alalahanin, halatang naiirita siya sa asal ng Captain. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may biglang lumitaw sa kanyang likuran. Si Kersonen pala iyon. May hawak itong spell at agad niya itong pinakawalan sa binti ni Logan. Mabilis na kumalat ang matinding sakit sa kanyang paa, namula ang kanyang mga mata bago siya tuluyang mawalan ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang nakahiga na siya sa infirmary. Sa una, inisip niyang baka bangungot lamang ang lahat ng iyon. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang binti, doon niya napagtantong totoong nangyari ang lahat. Hindi maintindihan ni Logan ang nangyayari kaya agad niyang sinigaw ang pangalan ni Torio sa sobrang galit. Makalipas ang ilang oras, makikita natin si Torio na naglalakad sa hallway. Bigla siyang huminto nang maramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Bago pa siya makakilos, mabilis siyang inatake ni Logan gamit ang kanyang mga kuko. Nag-iwan iyon ng malaking sugat sa mukha ni Torio. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Modok na naiintindihan na niya ang buong nangyari. Yumuko si Logan at nagpasalamat kay Modok, hindi nito inasahan na mapapagaling nito ang kanyang binti at malalaman pa ang tungkol sa sumpang inilagay rito. Sinabi niyang hahanapin niya ang taong gumawa nito sa kanya, ngunit agad siyang pinigilan ni Modok. Sinabi nitong hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras dahil alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagulat sina Miller at Logan nang marinig iyon. Agad na tinanong ni Miller kung paano iyon nalaman ni Modok. Ipinaliwanag ni Modok na hindi niya kilala ang mismong gumagamit ng sumpa, ngunit alam niya kung sino ang nag-utos rito. Pagkatapos ay tinanong niya si Miller kung naaalala pa nito si Sis. Agad namang sinabi ni Miller na naaalala niya ang assassin na nagtangkang patayin si John Slave. Doon ibinunyag ni Modok na gamitin niya ang soul harvesting technique kay Sis, may kakaiba siyang enerhiyang naramdaman. At ang enerhiyang iyon ay kaparehong enerhiya na nakita niya sa binti ni Logan. Nagulat si Miller sa kanyang narinig, sinabi niyang ibig sabihin ay konektado ang lahat kay Duke Icarus. Natigilan naman si Logan nang marinig ang pangalan ng Duke. Agad niyang tinanong si Modok kung tama ba ang kanyang narinig. Nagtaka naman si Modok kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito. Doon ibinunyag ni Logan na konektado kay Duke Icarus ang proposal na tinanggihan niya noon. Iniling ni Modok na sabihin nito kung ano talaga ang proposal. Kinabahan si Logan bago tuluyang magsalita, ibinunyag niyang tungkol iyon sa rebelyon. Ayon kay Logan, balak ni Duke Icarus na pabagsakin ang kasalukuyang royal authority at magtatag ng sarili nitong dinastiya. Nagulat si Miller nang marinig iyon, ngunit sa halip na mabahala, bahagyang ngumiti si Modok. Napagtanto niyang tuluyan ng nahulog si Duke Icarus sa kanyang patibong. Alam niyang babaguhin ng impormasyong iyon ang buong sitwasyon. Nagpalit muli ang eksena at dinala tayo sa mansyon ng Duke. Makikita natin si Icarus na nakatayo sa loob ng kanyang opisina. Malugod niyang sinalubong si Torio at tinanong kung kumusta na ang sugat nito. Sinabi ni Torio na unti-unti naman na daw itong gumagaling. Mapapansin na nakasuot na siya ngayon ng eye patch dahil sa sugat na iniwan ni Logan. Pagkatapos noon, tinanong niya ang Duke kung bakit siya ipinatawag nito. Tahimik na lumingon si Icarus sa malaking mapa na nakasabit sa dingding. Ipinaalala niya kay Torio na kamakailan lamang ay sumali si Modok sa Phoenix Knight Order. Pagkatapos ay tinusok niya ng dagger ang isang partikular na lugar sa mapa. Inutusan niya si Torio na dalhin si Modok sa lokasyong iyon. Dagdag pa niya, kapag nagtagumpay ito, siya na ang magiging susunod na duke. Nagulat si Torio sa pangakong iyon, agad siyang yumuko at tiniyak kay Duke Icarus na matatapos niya ang misyon. Natuwa naman si Icarus sa kanyang narinig at naniniwala siyang nakapaghanda na siya ng perpektong patibong para kay Modok. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang doon matatagpuan ang libingan ng ating binata. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.